Rosalinda ay amor, amor. Ay, amor, ay, amor, aquí está. Hindi mo ba sinabi sa lalaki na ito na hindi kayo pwedeng umupo sa lamesa na kasama ako? Alam mo, matagal mo na siyang inaalipusta at tinatratong pinakamababang kasambahay. Pero ngayon di na pwede yun. Ikaw to at ako. Tuwing maririnig mo to, isipin mo lang ako, Rosalinda. Sandali! Paloma! Wala akong kasalanan. Bigla siyang tumawid, hindi na ako nakapreno eh. May nakakapagtaka sa nangyayari dahil alam kong si Rosalinda Perez patay na. Iba na ang babaeng to. Nagkataon lang na magkamukha silang dalawa. Bumalik na ang alaala niya. Alam niya na siya si Rosalinda. Noong kinasal tayo, alam ko na. Naisip mo ba kung gaano ka kasama sa ginawa mo, ha? Naisip mo ba kung gaano kabigat ang ginawa mo? Matagal na siyang dineklarang patay na. Minahal kita at ayoko nang mawala ka sa akin. Diyos ko. Hindi mo ba naisip na maraming gustong magkahiwalay tayo nung una tayo nagkakilala? Sobrang dami na nangyari sa buhay natin noon. Pero hindi na yon mahalaga. Hindi na. Hindi patay si Rosalinda. Isa yung milagro. Hindi ako makapaniwala. Isa tong milagro. Nabuhay siyang muli, Fedra. Niligtas siya ng Diyos para sa akin. Buhay pa siya. Buhay pa siya. Buhay pa siya kanina. Pero ngayon, ewan ko lang, Fernando Jose. Kanina? Ngayon, ewan mo? Merong tumawag kanina sa telepono. Si Alex Dorantes. Tumawag siya para sabihin nasangkot si Rosalinda sa matinding aksidente. Hindi. Saan, Fedra? Kanina lang daw. Nakita ko siya na tumayo bigla pagkatapos umalis na sa teatro na parang meron siyang tinatakbuhan. Hindi siya nahabol ni Alex at nung sinubukan niyang tumawid doon sa kabilang kalye, sagasaan siya ng kotse. Hindi. Hindi. Critical daw siya sa Central Hospital. Ooperahan siya. Hindi. Hindi. Ang sabi ni Alex sa akin, parang wala nang pag-asa pang mabuhay siya. Oh, Diyos ko. Hindi. 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 Hindi! Puwisit talaga. Doon sa teatro may naalala siya. At nung nasagasaan, bumalik ang alaala niya. Bakit ko ba kasi naisip na dalhin siya doon sa concert? Para makita niya kami magkasama. Kung hindi ko siya sinama, maayos sana siya ngayon at hindi nag-aagaw buhay. Kamusta siya, Doktor? Nandun siya sa room 207. Tulog pa rin siya dahil sa epekto ng anesthesia. Pero pwede mo na siyang puntahan. Paloma. Mahal ko.
Ikaw pa rin. Si Paloma para sa akin. Rosalinda. Rosalinda. Tama bang ginawa ko? Oo, umasta akong mangmang. Pero kailangan kong gawin yon. Malapit nang lumabas ang totoo. At kung hindi ko sasabihin ang totoo kay Fernando Jose, mas lalo lang magiging magulo ang lahat. Oo, hindi niya ako mapapatawad. Kahit papano umamin ako sa kanya. Kahit na alam kong lalo lang kaming magkakagulo. Tulog pa siya dahil sa anesthesia. Ba't nandito ka pa? Alis na. Gusto ko lang sa tabi Ni Rosalinda. Ni Rosalinda, hindi Paloma. Alam mong siya si Rosalinda. At wala nang ibang may karapatan sa kanya kung hindi ako. Pero malubha siya at nag-aagaw buhay ngayon, Fernando Jose. Alam ko ang tungkol dyan. Sinabi sa akin ni Dr. Riverol, sa akin lang si Rosalinda, wala ka ng silbi sa kanya. Hindi mo na kailangan manatili pa rito. Alis na! Umalis ka na! Marami tayong pag-uusapan. Rosalinda. Sobrang ganda po na naging concert niya, Tita Soledad. At punong-puno po ng tao ang teatro. Ay, mabuti naman. Masaya ako sa naging tagumpay ni Fernando Jose. Nandun din si Fedra, syempre. Ay, tinanong niyo pa, Tita. Siyempre, palagi siyang nasa tabi niya. Alam niyo pa kung sinong nandun? Sino? Eh di yung singer, si Paloma Durantes. At nakaupo siya sa harapan. Ah, talaga? Opo, kasama niya ang manager niya. At itong si Fernando Jose, ang sama-sama ng tingin niya kay Paloma. Tapos bigla niyang sinabi sa mga tao na mayroon siyang tutugtugin ng musika na napaka-espesyal na nagpapaalala sa kanya sa isang taong minahal niya. Si Rosalinda. Tama, Tita. Si Rosalinda. Tapos parang na-offend si Paloma Durantes, tapos tumayo siya at umalis na. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Meron akong nalaman, Soledad. Ano ba yun, Asunsyon? Yung singer kasi. Yung babaeng kamukha ni Rosalinda. Nasagasaan siya ng kotse at malubha ang kalagayan niya. Kailan nangyari yan, Aling Asunsyon? Kagabi daw nangyari. Pero nakita siya ni Lucy dun sa concert ni Fernando Jose. Ay, ang sabi nila nangyari daw yun noong umalis na siya. Nalaman daw yun ni Cordelia kanina sa balita. Kawawa naman siya. Ano ba nangyari? At hindi namin nabalitaan yun. Kumusta siya, Asunsyon? Critical daw ang kalagayan niya. Kawawa naman siya. Napakaganda niya. Sinong mag-aakalang mamamatay siya ng maaga? At sa ganong paraan, Dahil kamukha niya si Rosalinda. Kaya mukhang magiging kalunos-lunos din ang tadhana niya. Bukas yan, pasok. Ano yon, Berta? Hindi ako si Berta, aking biyanan. Bakit ka nandito, hampas lupa? Huwag ka magalit agad dyan. Ang sabi mo sa akin, pwede akong pumasok dito para sabihin sa'yo pag kailangan ko ng tulong pagdating sa pera. Hindi pa rin ba sapat ang mga binigay ko sa'yo, ha? Pues isipin mo kung sapat na ba. Magkano ba sa tingin mo ang halaga ng sikreto mo para hindi ko ipagkalat yun sa buong mundo? O, ayan. At umalis ka na. Salot ka. Ate Fedra! Sarap ng buhay mo ah. Ganda ng kotse mo at lahat meron ka na. Bakit nandito ka?
Ito ang bago kong bahay bilang asawa ni Abril. Hindi mo maintindihan? Kamag-anak ng asawa ko ang may-ari ng bahay at dyan ako titira. Ang asawa mo, kamag-anak ni Valeria Altamirano? Narinig mo naman pala. Tanungin mo siya at hintayin mo sagot niya. Maiwan na kita, Fedra. Ang sayang malamang bahagi na tayo ng pamilya nila, di ba? Kumusta? Nandyan si Alex Durantes. Pasok po kayo. Salamat. Tatawagin ko lang siya, senyor. Salamat. Di na kailangan sokorito. Upo ka. Kumusta si Rosalinda? Ganon pa rin. Nakapagsalita na? Hindi ko siya makausap. Umalis ako ng kwarto dahil pinagbawalan muna ni Dr. Riverol na wala munang bibisita. Alam ko na sa simula pa lang na alam mo nang tinatawag mong si Paloma ay ang asawa kong si Rosalinda. Nakita kong umalis ang kapatid kong si Beto. Oo. Dito siya nakatira dahil nagpakasal siya kay Abril. Ang sabi niya, kamag-anak mo ang asawa niya. Oo. Malayong kamag-anak ko siya. Pero wala akong pakialam sa kanya. Ano ba yon? Kapatid ko siya pero hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin sa kanya. Paano pa ako? Pero bakit ka pumunta? Nakita niyo na ba ang dyaryo? Hindi. Ngayong umaga, hindi pa. Si Paloma Durantes o Rosalinda nasangkot sa isang aksidente. Nung nakita ko siya pag-gala-gala at baliw na dahil iniwan ng asawa, Hindi totoo yung sinasabi mo. dinala mo siya sa mental hospital. Noong nabaliw siya, kinulong mo siya. Alin doon ang hindi totoo? Hindi ko siya kinulong. Pinagamot ko siya. Sinungaling! Ayaw mo kasi maging pabigat siya. Hindi yan totoo. Ginawa ko yun dahil yun ang sinabi ng doktor. Sinabi ng doktor na yun lang ang paraan para gumaling siya at bumalik siya sa dati. Bukod pa ron, inilayo mo ang anak niya. Talagang nagawa mo ang ganong kasama sa kanya, ha? Ang mama ko yun. Ang mama ko ang gumawa nun. Wala akong kinalaman doon. Bakit hindi mo siya pinigilan? Bakit mo siya pinabayaan sa babae na ayaw sa kanya? Di mo alam kung paano siya protektahan. Kaya nabaliw si Rosalinda. Nangyari yun nung umalis siya sa concert ni Fernando Jose. Bigla na lang siyang tumakbo at tumawid ng basta. Inatake na naman ang kabaliwan? Hindi, Valeria. Hindi. Hindi ganun ang nangyari. Kung ganon, ano? Ang nangyari kasi kagabi, bumalik ang alaala ni Rosalinda. Nakasulat din ba ang tungkol doon sa mga dyaryo? Siyempre naman hindi, Valeria. Sinong nagsabi sa'yo? Si Alex Durantes. Tumawag siya sa bahay ng madaling araw. Ay, Diyos ko. Si Fernando Jose, nasaan siya? Pinuntahan siya sa ospital. Dapat hindi mo siya pinayagang pumunta doon. Malalaman niya na tuloy ang lahat ngayon kung magagawa nilang makapag-usap. Malubha ba ang kalagayan niya? Di daw sigurado kung mabubuhay siya. Kung hindi niya malalaman ang lahat. Alam na ni Fernando Jose ang lahat. Sinong nagsabi sa kanya? Ako ang nagsabi. Wala na siya sa'yo, Fernando Jose. Wala kang karapatan sa kanya. Mali ka, Durantes. Ako at si Rosalinda palagi... Namatay si Rosalinda sa sunog sa mental hospital. Pero nakita mo siya. Nakita mo siya, inayos mo para mapakinabangan mo lang Nakita siya. ko siya na walang-wala na nun. At binago ko lang ang pagkatao niya bilang si Paloma Durantes. Kahit na asawa ko siya. Tandaan mo na kinasal ka na ulit. Doon kay Fedra. Labag sa batas ang ginawa mo, Durantes. Isa yung krimen, naintindihan mo? Naintindihan mo o hindi? At gusto kong malaman mo na malalaman ng mga otoridad ang mga ginawa mo sa lalong madaling panahon. Wala akong pakialam. Handa ko sagutin ang lahat ng mga akusasyon. Talagang aakusahan kita, Durantes. Sigurado yun. Nababaliw ko na ba, Fedra? Bakit mo sinabi kay Fernando Jose ang Dahil katotohanan? ako ang maiipit, malalaman din naman ni Fernando Jose ang lahat. At ako naman ang sisisihin At niya. ginawa ba niya? Oo. Baka mas malala pa kung hindi ko sinabi yun. Isa yung kalokohan. Para di niya ako akusahan. Ano naman? Kukumbinsin ko siya ng paunti-unti na hindi ko na siya mahal. Umamin na ako at sinabi ko sa kanya ang totoo kahit mawala siya sa akin ang maging kapalit nun. Mawawala na rin siya talaga sa'yo ngayon.
kasal pa rin kami hanggang ngayon. Makikipag-divorce siya. Makikipag-divorce siya para makabalik dun sa isa. Hindi yun ganon. Hindi kami magde-divorce. Napakagandang bata. Inaalagaan ba siya ni Fedra? Opo, Senyorita Soledad, inaalagaan niya. Nasaan si Fedra at Fernando Jose? Wala ba sila? Wala. Hindi ko nakita si Senyor kanina. May pupuntahan daw si Senyorita Fedra pero hindi ko alam kung saan. Alam niyo, Senyora, ramdam ko may nangyayari. May kinalaman siguro yung aksidente ng singer. Ano sa tingin niyo? Ang akala ko nandun ka sa ospital, kasama siya. Nandito ako ngayon, Fedra. May dalawang bagay akong gagawin. Kukunin ko ang mga gamit ko at sasabihin sa'yo na sisimulan ko ng asikasuhin ang annulment ng kasal nating dalawa. Hindi ka makikipag-divorce sa akin. Aasikasuhin ko agad ang mga kailangan sa divorce at idedeklara ko doon na tinago niyo sa akin ni Alex Durantes ang buong katotohanan. Kaya binabalaan na kita, Fedra. Wala na akong pakialam sa kung ano ang naghihintay sa kabayaran sa mga ginawa mo at ginawa niya. At ikaw naman, Fedra, wala na akong tiwala sa'yo. Dahil tinago mo ang katotohanan na alam mong si Paloma Durantes at Rosalinda ay isang tao lang talaga. Fernando Jose! Diyos ko! Anong sinabi mo? Kumusta siya, Doktor? Nagre-respond naman siya ngayon pero nasa peligro pa rin siya. Baka magkaroon lang ng mga komplikasyon. Maghintay tayo, Julieta. Yun ang totoo, Soledad. Hindi namatay sa sunog si Rosalinda, nakaligtas siya. Siya nga yun! Siya nga ang babaeng yun! Diyos ko! Sabi ko na nga ba, Fernando Jose, nakaramdam talaga ako ng lukso ng dugo sa kanya. Nalaman ko kagabi pero hindi ko agad nasabi dahil nagmadali akong pumunta ng ospital. Buhay ang anak ko! Buhay siya! Sigurado ka, Fernando Jose? Siya nga ba talaga? Tanungin niyo si Fedra. Alam niya ang buong katotohanan. Totoo ba, Fedra? Si Paloma Durantes ay si Rosalinda? Opo, tita. Totoo po yun. Ibang pasyente yung namatay doon sa mental hospital. Nakatakas si Rosalinda. Nakita ni Alex Durantes. At binago niya siya kung ano siya ngayon. Si Paloma. Alam mo ang tungkol doon, Fedra? Opo, tita. Pero si Alex Durantes ang unang may alam nun. Napakawalang hiya. Fernando Jose, hindi ba malubha ang kalagayan niya? Oo, sa kasamaang palad. Gusto ko siyang makita, pakiusap. Gusto ko siyang makita. Pinagbawal muna nila ang bisita. Kahit sandali lang naman. Kahit isang segundo lang kung pwede. Gusto kong makita ang anak ko. Oh, sige. Sige. Hello? Ako to, Alfredo. Meron akong mahalagang bagay na sasabihin sa'yo. Bakit parang umiiyak ka, Soledad? Ang anak natin, Alfredo, si Rosalinda. Hindi siya namatay sa sunog. Si Paloma Durantes yung singer. Siya si Rosalinda. At nasa peligro ang buhay niya. Papunta na kami ni Fernando Jose. Nasa Central Hospital siya. Wala na tayong ibang magagawa kundi ituloy ang panggagamot. Sige, Doktor. Doktor, kumusta siya? Ganun pa rin.
Kailangan pa natin maghintay ng ilang oras para makita ang reaksyon niya. Doktor, hayaan niyo po ako sa tabi niya. Hindi. Sinabi ko nang bawal muna ang bumisita. Pinayagan ko lang kayo pumasok sandali para makita niyo ang kalagayan niya. Ako ang kanyang ina, Doktor. At siya naman ang kanyang ama. Oo, alam ko naman po yun. Dr. Riverol, alam niyo ba na nahiwalay si Soledad sa anak niya sa paraan na talaga namang napakasakit para sa kanya? Akala ko wala na siya sa akin habang buhay. At ngayon namang nahanap na siya, nasa peligro naman. Pakiusap po. Hindi ko siya guguluhin. Doon lang ako sa tabi niya. Tahimik lang ako. Malapit sa kanya. O sige. Pero ikaw lang ang pwede dahil para to sa ikabubuti ni Rosalinda. Sige na, Soledad. Pumasok ka na sa loob. Mama. 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 Anak ko, Rosalinda. Ang minamahal kong anak. Huwag na kayong umiyak. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit ang katawan ko. Naku anak, wag. Si Valeria, sinabi niyang ikaw. Nasaan ang anak ko? May balita ka na ba dun sa bagay na pinapagawa ko sa'yo, Counselor? Magandang balita, Senyora. Malapit nang makalaya sa kanyang pagkakakulong si Francisco Quiñones. Mukhang hindi ka natuwa sa balita ko, Senyora Altamirano. Tama ka dyan, Counselor. Kahit labag sa kalooban ko, tinulungan ko pa rin ang walang yang yon para makalabas sa kulungan. Hindi ko maintindihan. Isang salita lang ang tawag dyan. Pangba-blackmail. Tinatakot ako ni Francisco Quiñones. At kailangan kong gumawa ng paraan para pigilan siya. Humanap ka ng paraan para tigilan na ako ng hayop na lalaking yon. Anak, hindi naging normal ang iyong pag-iisip. Nakalimutan mo lahat. At mahina ka pa ngayon. Huminahon ka lang at baka mas lalo mo pang masaktan ang sarili mo. Alam ko, Mama. Alam ko yan. Sumigaw si Fernando Jose. Umalis siya dahil galit siya sa akin. Ang anak ko, sa akin lang siya. Nasaan ang anak ko? Nasaan siya? Sa'yo siya. Sa'yo talaga. Sa'yo lang ang anak mo. Si Erica. Kasama ni Fernando Jose. Erika. Oo. Hindi ko alam, Mama. Ngayon ko lang naalala ko yung nakita ko si Fernando Jose. Sabi niya, meron daw akong kamukha na isang babae. Tapos, gusto niya akong makita palagi. Takot na takot ako noon at hindi ko alam kung bakit ako takot. Pagkatapos ang nangyari, ang alam ko, kasama ko na si Alex noon. Nakatira ko kay Alex at si Alex binigyan niya ako ng bagong pangalan. Oo nga, kumalma ka na muna, anak. Pakiusap. Alam ko, umalis na ako ron. Ayaw ibigay ni Fedra ang bata kay Fernando Jose. At ngayon, si Fernando Jose,
Ikinasal na sila. May gusto ka bang kainin, mahal ko? Anong oras na? Siyempre kumain na ako. Alam mo ba, mahal? Naisip ko lang naman. Sa tingin mo kaya magbabago ang pakikitungo ni Mama sa atin kung bibigyan natin siya ng isang apo? Ano? Gusto kong hiwalayan ng papa mo. Pero syempre, pipigilan mo siya, Erica. Pasensya na, senyorita. May naghahanap sa inyo. Sino? Gusto ko yung makausap ng lalaki. Hindi mo tinanong kung anong pangalan niya? Wala siyang sinabi pero isa raw siyang pulis. Alam namin lahat ng nangyari, Rosalinda. Galit na galit si Fernando Jose. Inireklamo niya si Fedra at si Alex Durantes. Dahil hindi nila sinabi sa'yo kung sino ka talaga. Pedra, Diyos ko. Ay, Masasaktan mo lang ang sarili mo, anak. Pakiusap, huwag ka munang mag-isip. Huwag kang mag-alala. Kailangan mong magpagaling. gusto ko lang makita ang anak ko. Siya lang ang gusto ko. Ma, nasa bisig ko lang siya pero hindi ko man lang nalaman yon. Hindi ko man lang alam na siya pala ang anak ko. Sinabi mo bang si Fernando Jose pumunta sa... Hindi siya pinapapasok para makita ka. Pumunta siya sa mga pulis. Desperado talaga siya. Hindi siya mapakali. Gusto niyang maghiganti. Mama, tulungan mo ako. Mama, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Mama, tulungan mo ako. Sa wakas, malaya na ako! Nakalabas ka ng kulungan dahil yun sa tulong ni Senyora Valeria Altamirano. Hindi mo man lang ba naisip na pwedeng mapalambot ang anak natin ang puso ni Mama? Huwag ka na mag-isip ng mga bagay na imposible. Huwag mo na ipilit ang gusto mo magkaanak pa tayo, maliwanag. Sangkot ka sa isang kasong hindi pagsasabi ng totoo dahil tinago mo ang tunay na pagkakakilanlan ni Rosalinda Perez. Sinampahan ko ng kaso si Fedra at si Alex Durantes. Sigurado akong sa mga oras na to, hawak na sila ng mga pulis ngayon. Huwag kang makialam sa amin ni Rosalinda Durantes. Binabalaan kita. Sang-ayon sa iyo ang batas ngayon. Pero alam mo ba kung nakinino ngayon ang puso ni Rosalinda?